aming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na kaligtasan. Jesus, aming hari, darating sayo't sakin. Aming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos. Mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Saan mang panig kayo ng ating daigdig naroroon, hangad po ng munting programang ito na kayo ay maabot na nasa maayos na antas ng inyo pong kalusugan at mataas na estado ng inyo pong kalagayang espiritual. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, kayo po ay nakatutok dito po sa ating programa na Pathfinder Medic Response Unit. Ang Pathfinder Medic Response Unit ay isa pong programa na itinatag o binuo ng inyong maliit na lingkod kay Kristo upang magkaroon ng specialization ng pag-aaral patungkol po dito sa mga aralin patungkol sa standard first aid, basic rescue, and health advocate. Kasalukuyan po ang inyong maliit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. Isa pong kasalukuyang nasa gampanin ng pagiging BSTW Coordinator ng Area 1 dito po sa nasasakupan ng Cavite Mission, na awarded bilang PLA and CMT Director. Nilayon po ng inyong abang lingkod na magkaroon ng specialization o mga pinagsama-samang mga honors ng pathfindering area na may kinalaman dito po sa pagiging health advocate and medic response unit. Kaya sa pagkakataon pong ito, malaki po ang maitutulong ng atin pong programa Pathfinder Medic Response Unit upang ang bawat isa sa atin na mga Adventista ay magkaroon ng isang sapat na kaalaman patungkol sa kung paano tayo magliligtas ng buhay ng ating mga kapatiran at ng ibang mga tao. Kaya patuloy nyo pong susubaybayan, mga kapatid, ang programa natin ito upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng knowledge, ma-update, ma-upgrade patungkol po dito sa standard first aid ng Pathfinder Medic Response Unit, kasama na ng pag-aaral ng basic rescue at ng pagiging health advocate. Dito po sa ating module 1 na ating sisimulan sa pagkakataong ito, nais ko pong maunawaan ninyo ang kahalagahan ng isang Adventista na pwedeng kumatawan sa pagliligtas ng buhay ng ibang tao. Ito man ay mapakalamidad, bunga ng natural phenomenon, isang aksidente, insidente, o anumang uri ng kapanganiban ng ating pong kalagayang ng ating kalagayan, ay pwede tayong magamit ng ating Panginoon sa ministeryo ng pagsasalba ng buhay ng ating pong kapwa-tao. Kaya mahalaga ito, mga kapatid, na halimbawa magkaroon ng mga banggaan, aksidente sa daan, at iba't iba pang mga pangyayari na pwede nating
pwede tayong maging katuwang kung papaano tayo magsasalba ng buhay ng ibang tao sa pamamagitan po ng paglalapat ng ating standard first aid at pagsasagawa ng basic rescue. Yan, at lalo natin silang maisasaayos sapagkat tayo ay makinatawan ng ating Panginoong Diyos sa lupang ito bilang tumatangkilik at gumagampan bilang isang health advocate. Ngayon, ano nga ba ang first aid para sa ating mga Kristiyanong Adventista? Sapagkat tinatanong natin ito, marami kasing mga iba't iba ring mga pananampalataya ang nagtuturo, nagtataguyod ng pagpa-first aid. At malimit nating narinig kapag tinatanong natin, ano ba ang first aid? Lagi nilang sinasabi o lagi nating narinig na ang first aid o pagpa-first aid ay isang pagbibigay ng paunang lunas doon sa isang taong nangangailangan nito. Pero sa atin pong mga Adventistang Kristiyano, ang first aid sa atin ay isang banal na ministeryo. Kung kaya't ito ay inuuri natin bilang isang pagbibigay ng agarang paunang lunas. At gusto kong maitanim sa atin pong isipan na ang ibig sabihin para sa atin ng pagpa-first aid o ang ating inaayunan na kahulugan ng pagpa-first aid ay isang agaran yan, na pagbibigay ng paunang lunas. Ulitin ko po, isa pong pagbibigay ng agarang paunang lunas doon sa isang taong na-injured o di kaya sa isang taong may karamdaman o sa isang taong na-aksidente o nagkaroon ng insidente na ikakapanganib ng kanya pong buhay. At ginagawa natin ito bilang isang mga professional na Adventistang first aider. Kinakatawanan natin ito at isinasagawa hanggang sa dumating ang tulong ng mga higit na mas maalam sa atin na mga tinatawag nating mga professional medical nasa professional medical field. Ayan. Kaya ang isang Adventistang first aider ay lalong magagamit ng ating Panginoong Diyos sa gawang ito ng pagliligtas ng buhay, sapagkat ito ay tinataya nating bilang isang ministeryo. Sa ilalim po ng pag-aaral ng pagbibigay ng agarang paunang lunas sa isang taong nangangailangan nito, ay kailangan din po nating aralin ang tinatawag na BLS o yung Basic Life Support. Ang Basic Life Support ay isang pang-emerhensiyang procedure upang ating matulungan ang isang biktima o victims o isang tao na nakaranas o dumaranas ng tinatawag na SCA o ng sudden cardiac arrest, o di kaya nakaranas o dumaranas ng heart attack. Maliban pa rito, sa Basic Life Support, inaaral din natin yung tinatawag na FBAW, na kung saan ang kanyang buhay ay maaaring malagay sa kapanganiban, kung kaya't maging ang foreign body obstruction ay inaaral din po natin bilang bahagi ng ating standard first aid. Kaalinsabay din ito, inaaral din po natin ng wasto
ang tinatawag na cardiopulmonary resuscitation o yung tinatawag na CPR sa madaling salita. Gayon din ang tamang paggamit o wastong paglalapat ng automated external defibrillator. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsubaybay, marami tayong matututunan. Meron akong ipakikitang video sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ito ay ngayon lamang o sariwa pa lamang ito nangyari. Kung inyong natatandaan, ito isang laro ng basketball na nakaranas ang isang player na ang tinatawag na cardiac arrest. So mapapansin ninyo yung nagpasa ng bola na nakakulay orange, ayun, bigla na lang siyang tumumba, nung kanyang pinasa, bigla na lang siyang tumumba. Siya po ay dumaranas ng cardiac arrest. At nakalulungkot, mga kaibigan, mga kapatid, na wala man lang marunong mag-CPR sa time na yan. At nakalulungkot din, mga kapatid, na ang kabataang ito na ayon sa balita ay tatakbo bilang isang SK chairman, at kung naagapan ito, maaaring isa ito sa ating mga mahuhusay na leader ng atin pong pamahalaan. Kanya lang, sa pagkakataong ito ay nakalulungkot, mga kapatid, na siya po ay binawian ng buhay. At isa ring ating nais na mangyari na sana ang bawat barangay ay magkaroon ng at least twice a year ng kanilang pag-aaral patungkol po sa pagbibigay ng first aid. Nang sa gayon ay hindi na maulit ang pangyayaring ito na yung kabatang ito ay binawian ng buhay nang wala man lang nag-first aid. Kaya napakahalaga na ating malaman ang standard first aid, basic rescue, at ang pagiging health advocate. Marami tayong mga tao na matutulungan. Ngayon, ano ba ang isang objectives? Ano ba ang objectives ng isang good Adventist first aider? At ine-emphasize ko po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay isang objectives ng isang mabuting Adventistang first aider. Maraming nagpa-first aid, mga kapatid, sa panahong ito, pero hindi sila good first aider. Maraming nagsasagawa ng paglalapat ng paunang lunas, pero hindi sila good first aider. Ang gusto kong i-develop sa pagkakataong ito sa ating mga Adventist, maging sa mga kabataan na nagdanais lumahok dito sa Pathfinder Medic Response Unit, tayo ay maging isang good Adventist first aider na ang tanging layunin o isa sa mga layunin ay mapahaba natin ang buhay ng tao, to preserve and prolong life, upang ma-preserve natin, mapahaba pa natin ang buhay na dapat sanay mawawala na. Subalit dahil sa mga first aider, nagkaroon ng pag-asa ang taong nagiging biktima ng kamatayan, sana kung walang mga first aider. Ngayon, maliban pa riyan, layunin din natin na matulungan sila maibsan yung kanilang dinaranas na paghihirap sa pamamagitan ng ating paglalapat ng agarang paunang lunas.
sa pamamagitan ng paglalapat o pagpuproseso ng standard first aid. At matututunan natin yan kung kayo po ay magpapatuloy na aantabay dito sa atin pong programa. Pangatlo, to prevent further injury and complication. Dapat sa ating pagtulong sa ating kapwa bilang good Adventist first aider, ay matulungan natin sila na hindi na magkaroon pa ng panibagong injury, at makadagdag o magkaroon pa ng mas malalang mga complications. Kaya mahalaga po mga kaibigan, ang gampanin po natin bilang isang mga first aider. Kaya ho, hinihimo ko kayo mga kaibigan, mga kapatid kong Adventista, na tayo po ay lumahok dito sa programa ng Pathfinder Medic Response Unit. Kapag alam natin ang ating gagawin, hindi tayo makakapagbigay ng karagdagang kapanganiban doon sa atin pong mga kapwa-tao na nangangailangan ng atin pong pagtulong. Yan. Pangapat, bilang mga Adventistang first aider, hindi natin babalikatin mag-isa ang pagliligtas ng buhay. Lagi nating iisipin na tayo po ay mga first aider. Tayo po ang nagbibigay ng agarang paunang lunas. Hindi po tayo mga doktor. Ang layunin lang natin o tungkulin lang natin, alinsunod sa ating munting kakayanan, ay maging katuwang tayo ng mga manggagamot sa ospital para habang wala sila ay makapagbigay tayo ng agarang paunang lunas. At ito ay gagampanan natin hanggang sa dumating yun pong medical help na atin pong tinawag. Kaya sa pagkakataong tayo ay nasasalang na sa pagbibigay ng agarang paunang lunas, huwag nating kakalimutang tumawag ng mga medical practitioners, sapagkat sila ang higit na nakakaalam kung papaano ang proseso upang ang kabuhang pagpapagaling ng isang tao na nasasangkot dito ay tuluyan na ngang gumaling. Yan. At layunin din natin bilang objectives din natin bilang isang mabuting Adventistang first aider ay to promote recovery. Kaya nga tayo, meron tayong pag-aaral dito na standard first aid, basic rescue, and yung kahulihan, napakaganda nun, and health advocate, sapagkat gusto rin natin maipromote ang kanyang tuluyang recovery. Hindi lamang sa akma o sa akto ng pagbibigay ng agarang paunang lunas, kundi hanggang sa ito ay sumapit na doon sa kanilang mga tahanan at tuluyan ng magpapagaling. At dito, isang pagkakataon na ito mga kapatid, upang sila ay madalaw natin at maisama sa atin pong mga panalangin upang ang kanilang pagaling ay mas lalong bumilis, at nang malasap nila ang isang tuluyang recovery. Yan. Ganito ang pagmamanage ng isang Adventistang first aider. Hindi tayo katulad ng iba na natatapos na ang gampanin natin kapag dumating na ang medical practitioner at pagkatapos nun wala na tayong pakialam. Tayo ay nagkakaroon ng mga follow-up sa kanilang mga tahanan. Dadalawin natin sila, aawitan natin sila ng mga makalangit na himno. Isasama natin sila sa ating mga panalangin hanggang sa tuluyan nilang makamit ang recovery. At kapag sila ay gumaling na't lumakas, ay makakasama natin sila
sa pagliligtas ng atin pong Panginoong Diyos. At malay natin, sa gagawin natin ito, makasama rin natin sila dito sa programa nating Pathfinder Medic Response Unit, sapagkat nakita nila at naramdaman ang objectives ng isang good Adventist first aider. Yan. At isa pa, sa panahong tayo ang nagsasalba ng buhay sa paglalapat ng agarang pagbibigay ng paunang lunas, layunin din natin na makapag-provide o to provide calmness and hope. Mapanatag natin ang kanilang kalooban at magkaroon sila ng pag-asa. Tatandaan natin, mga kapatid, habang may buhay, mayroong pag-asa. Maraming mga biktima, maraming mga tao na naaksidente, insidente o bunga ng tinatawag na natural phenomenon o ng iba't ibang mga dilubyo, na kapag sila ay napupunta doon sa posisyon na tila bagang wala na silang pag-asa, lalo na't nakita nila ang kanilang kalagayan, duguan, maraming bali, maraming sugat na tila bagang hindi nila kakayanin. Subalit sa pamamagitan ng isang malakristyanong pagbibigay ng kapanatagan at pag-asa, ay maaari nilang maramdaman na sila ay makakasurvive. Yun lang makita natin ng isang tao na tila baga wala ng pag-asa sa kanyang buhay. Naakala niya hindi na niya malalagpasan yung senaryo na kanyang sinapit. Pero kapag tayo nag-approach sa figura pa lang ng ating mga mukha, sa ningning pa lang ng ating mga ngiti, ay magkakaroon siya ng kapanatagan. Hindi siya mapapanatag kung kapag ka nakita niyang mas namumutla ka pa kaysa sa kanya. Di ba? Makita mo isang taong nakandusay, sugatan, bali-bali, tapos paglapit mo mas namumutla ka pa kaysa sa kanya. Abay, wala, hindi ka magdudulot ng kapanatagan. Pagkatapos namumutla ka na, napapansin pa niya na mas dinenervyos ka pa kaysa doon sa biktima. Hindi tayo makakapagbigay ng ganitong kapanatagan. Ano ho iisipin ng taong nasa bingit ng sakunang ito? Iisipin niya wala na siyang pag-asa. Pagkatapos ipaglapit mo ram, namumutla ka na, ninenervyos ka pa, pagkatapos umiiling-iling ka pa, mayroon pang chik-chik, parang sinasabi mong wala na siyang pag-asa. Pero ang isang mabuting Adventistang nagbibigay ng agarang paunang lunas, sa aura pa lang ng kanyang mukha, sa kanyang tayo pa lang, sa kanyang lakad, makakapagbigay na siya ng kapanatagan. Kapag nakita po ng mga nasa ganitong uri ng sitwasyon na tayo ay maaliwalas, ang iisipin po niya, mga kaibigan, mga kapatid, hindi siya nasa delikadong kalagayan. At pagkatapos, sa pamamagitan ng ating facial reaction, body language, verbal o pananalita, pwede tayong makapagbigay ng pag-asa. Yun lang marinig nila sa atin, na yung mga katagang, wag ho kayong mag-alala, hindi ko po kayo iiwan. Paparating na po ang ating tinawagang ambulance. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yan lang mga katagang yan, mga kapatid, ang kanyang marinig
magkakaroon siya ng kapanatagan, magkakaroon ng pag-asa. Kung sakali ang taong ito sa kanyang sakuna na naranasan, nakalimutan niyang tumawag sa Panginoon nang marinig niya sa ating mga labi bilang isang mabuting Adventistang nagbibigay ng agarang paunang lunas, yung mga tagang hindi tayo pababayaan ng Diyos, mananalangin siya sa ating Panginoon. At lalo siyang magkakaroon ng kapanatagan at ng pag-asa. Kaya sa mundong ito, mga kapatid, ibang-iba ang isang Adventistang Kristiyano, ang isang mabuting Adventistang first aider kaysa sa ibang mga first aider. At dito, habang isinasagawa natin ang ating pagbibigay ng standard first aid bilang mga health advocate, kasama sa ating isipan na sila ay ipinapanalangin natin sa Panginoon na tulungan sila na makaligtas, makarecover sa ganon nilang kalagayan. Napipicture ninyo, mga kapatid, kung ano ang pinagkaiba natin sa kanila. Bagamat ang ating pagpapractice ay hindi para sa dole, hindi para sa compliance o requirements ng dole. Ang atin pong ginagampanan ay ang pagiging katuwang ng pagliligtas ng buhay, tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus nang siya ay naririto pa sa lupa. Kung papaanong tinuruan niya ang kanyang mga lingkod na magpagaling, tumulong sa may mga karamdaman. Tayo naman na dito sa gampanin o dito sa programa ng ating iglesia, dito sa pathfinding level, pinagsama-sama natin ang lahat ng mga honors para magkaroon ng specialization, at nabuo na nga ang Pathfinder Medic Response Unit. Kaya napakagandang programa, mga kapatid. Ibang-iba tayo sa lahat ng mga nagbibigay ng pag-first aid. Kanina po ay nabanggit ko na, at lagi kong inuulit-ulit, ang objectives ng isang good Adventist first aider. Gusto kong makita ninyo ang kaibahan natin sa kanila. Gusto kong maitanim ko sa inyong isipan na ang lahat ng lalahok dito sa Pathfinder Medic Response Unit ay dapat na maging isang good Adventist first aider. Uulitin ko po, sa sino mang nagnanais na sumama sa programang ito, dapat ang kaisipan natin ay maging isang good Adventist first aider upang makita ng lahat ng tao ang kaibahan ng isang taong first aider na tunay na naglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Magpapakita ako ng ibang videos. Ito ay mga first aider din, pero hindi sila good first aider. Halimbawa, eto, at ipi-play ko po sa inyo. Mapapansin ninyo riyan, mga first aider po sila. Ayan, tignan ninyo yung gagawin nila sa nakadilaw na may injuries. Ayun, ibinagsak. Yan, at ito'y dali-dali dilala. Ayun, ang problema, ayan na nga. Hindi sila mabuting first aider. Pagkatapos tignan ninyo ang pagbaba, bigla na lang inihagis. So hindi ito
ang dapat na maging objectives ng isang first aider. O, napansin po ninyo? Tignan ninyo, ha? So, dito ba ay makikita ninyo na sila ay good first aider? Of course, masasabi ninyong hindi. Ayan. Pero ano sila? So, nakakalungkot mga kapatid. At dito ko nais kunin ang inyo pong isipan. Huhubugin natin ang ating mga pagsasanay, ang ating pag-aaral para sa isang mabuting Adventistang first aider. Kaya nga meron tayong objectives to prolong life, to preserve life, to alleviate suffering, to prevent further injury and complication. Sa tingin nyo, kapag yung ginawa nung isa doon mga first aider hindi sila makakapagbigay ng another injuries, hindi ba? So kaya tayo sa programa natin ito ng Pathfindering Medical Response Unit o ng PMRU, sisikapin natin sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos na tayo ay maging mabuting Adventistang tagapagbigay ng agarang paunang lunas. Meron pa akong ipapakita. Tignan ninyo at panoorin ho ninyo ito. Ito rin ay isang first aider. Yan. Ayun. So nakita ninyo mga kaibigan, mga kapatid. Ayan Kuy. Hindi ba't napakasaklap ng pangyayaring ito? Ayan. Kapag tayo ay isang mabuting Adventistang first aider, hindi dadanasin ng ating mga tutulungan ang ganitong kasaklap na pangyayari. Nakita nyo kung paano nadaganan pa ng spine board. Buti na lang ang daladala niyang spine board medyo manipis. Paano kung ang daladala niyang spine board yung makapal at mabigat? Makakapagdagdag siya ng another injuries. Yan. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Ayan So ayan So nadagdagan palalo. Papaano? Ang saklap So papaano kung ang taong ito ay suspected na mayroong siyang head and spine injuries? Ay di lalo na silang nakapagdagdag pa ng mga injuries. Yan. Baka salip na ma-preserve nila o ma-prolong yung life, ay baka doon na huminto ang buhay ng taong kanilang tinutulungan. Kaya wala nang masihigit pa. Yan. Dito sa programa ng Pathfinder Medical Response Unit. Iba ang mga Adventistang Kristiyano sa pagbibigay ng agarang paunang lunas. Pansamantala mga kapatid ay dito ko muna tinatapos ang module 1 ng atin pong pag-aaral. At ang tabayanan ninyo, itutuloy natin ang pag-aaral na ito sa mga susunod pang serye ng atin pong programa. Muli po, kayo ay nakatunghay dito sa Pathfinder Medical Response Unit. Isang programa na naglalayong magkaroon ng pag-upgrade, pag-update at may pamahagi ang isang standard first aid at pag-aral ng basic rescue at kung paano tayo bilang mga health advocate. Muli po, pagpalain ang bawat isa sa atin. Kaming matatag na gabay na naglilingkod sa Diyos, tapat sa aming paghayo sa kabutihan at katwiran. Ang pabalita sa lahat ay tunay na
kaligtasan. Jesus aming Hari,